Magandang araw po siyang lahat sa lahat ng mga viewers natin dito. Kumusta po kayo ngayon? Ngayon po ay July 1, first day of July ngayon. So sa lahat ng mga nag-support sa channel natin, maraming salamat po sa lahat, sa mga nag-comment, nag-like, nag-share, nag-subscribe sa ating channel. Thank you so much. At sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel natin, please subscribe niyo sa channel. Pinutin niyo po yung notification bell para palagi rin po updated sa mga videos every time pag nag-upload po ako. So ngayon, marami kasi nag-comment sa akin kung ano nga bang pag-aalaga sa tanim, lalo dito sa okra, no? So ngayon, parang bigyan ko kayo ng tips kung paano, kasi alam niyo po, matagal na po tayo nagtatanim ng okra. So mayroon na po tayong mga kunting kaalaman pagdating sa pag-alaga ng okra. Okay, so ang mga tanong dito, maraming tanong, mahirap na isasahin ko, no? So ngayon, diretsuhin ko na lang. Ang topic natin ngayon, cultural management sa mga tanim dito, lalo na dito sa okra farming. So paano nga ba alagaan ng okra? So okra naman ay hindi po ito mahirap alagaan. So ang gagawin lang natin dito, dapat meron tayong sinasabing time management. So may oras po tayo para sa ating mga tanim. Pero yung aming tanim ngayon, nung itanim po namin ito na okra, ay mainit talaga yung panahon, no? So hindi namin natandaan kung kailan po namin ito tinanim. Pero yung itinanim po namin to, siguro mga March or April or March, ganun eh. Mainit talaga yung klima noon. Sobrang init ng panahon. So nawalan po kayo ng pag-asa. Akala namin na hindi po sila mabuhay. Pero nadiligan po namin to, di naman palagi, once a day or 2 times a week or 3 times a week. Ganun lang. Hindi palagi yung padilig namin dito. Pero ang masabi ko sa inyo, ang okra talaga ay matibay, no? Pagdating sa tag-ulan, sa tag-init. Oo. So, hindi naman ibig sabihin na matibay siya sa tag-init na hindi natin didiligan. At least didiligan pa rin natin kahit pa kunti-kunti. Tapos yung pag-abono namin dito, rinsing method palagi yung ginagamit namin. Ibig sabihin pag rinsing method, doble po kasi once na madiligan natin, may halo ng abono. Okay, so nadiligan na siya, nakainom na siya ng tubig, which is mayroon ng nutrients or may pataba ng hinalo natin. Yun po ang sinasabing rinsing method, fertilizer application, weekly application pa yon. Okay, so ngayon ipakita po namin sa inyo yung okra namin dito ay maganda talaga yung tubo. Malapad yung dahon. Pag malapad yung dahon, malaki ang puno yan, mataba yung katawan, malakas din yan magbigay ng bunga. Kasi alam niyo po, sa okra talaga marami akong views, maraming nanood, maraming interesado sa okra farming. So i-share ko po sa inyo yung ating mga karanasan, yung ating mga experience, lahat. Hindi po natin to itatago, lahat po isasabi ko po sa inyo yung mga sekreto sa pagtatanim ng okra. Actually yung okra talaga ay hindi yan mahirap alagaan. Importante lang alam natin yung proseso kung paano gawin from seeds to harvest. Ipakita po namin sa inyo ngayon, watch and learn. So ito po yung aming okra, no? Kung mapansin po natin, no, ang lapad talaga ng dahon, no? So maganda po yung tubo nito. Dito, ang panahon ngayon dito, nagsimula yung ulan dito last week of May. Ulan araw. So yun ang gusto sa tanim natin. Kahit anong oras tanim, gusto nila lang ulan at saka araw. Hindi naman maganda palaging ulan, hindi maganda rin palaging araw, di ba? So parang ano yun, parang ulan at saka araw ang kailangan sa mga tanim natin. So itong okra, ito po yung dahon. Pag makita po natin na malapad yung dahon, no, maganda yung dahon talaga. So hindi naman ito lang puno ang magandang dahon. Lahat po dito ay malapad talaga yung mga dahon, no. Maganda yung talagang tubo ngayon. So dito, pag malapad yung dahon mga ka-farmers, yung puno ito ay mataba yung puno, malaki ang katawan nito. Ito po yung ilalim niya, Ito po yung ilalim niya. Mataba po yung ilalim niya, no? Makapal siya or malaking puno. Tapos may katabi siya medyo malaki. Pero in-advise ko po sa inyo, isang puno lang. Pero depende lang sa inyo. Itong nakita natin dito, dalawa. Kasi
pag isa lang puno yung itanim, mas makapal pa po dito, mas mataba pa po, mas malaki pa po yung katawan. Kasi kung malaki yung katawan, malakas magbigay ng bunga. Katulad ito. Tapos ito, kung mapansin po natin, ito yung sanga, dalawang sanga pa lang naibigay dito. O kasi may kaagaw po siya dito na katabi niya, dapat isang puno lang. So sa pag ang maganda dito, yung lupa dito ay mabuhaghag talaga, no? Kaya yung gamot sa ilalim ay nakakasiksik, nakakapenetrate sa ilalim kung saan sila. Hindi po napipigilan yung mga roots, kasi yung roots pag matigas yung lupa sa ilalim, parang humihinto na sa paggapang sa ilalim. So parang huminto na sa pagtubo yung ating mga tanim, di ba? So maghanap tayo ng isang puno lang, pero pag makikita nyo yung laki, ay mabilis yan. Maano yan, malakas yan magbigay ng bunga. So ito, dialawa lang po namin dahil yung time na yon, kasi mainit yung panahon sa pag-time namin, para if in case mamatay yung isa, mayroon pang isa tumubo, pero lahat po sila nabuhay. Kasi yung okra, madali lang yan mabuhay. So ito naman, isang puno lang to. Kung mapansin po natin yung puno talaga, ay pag isa lang talaga yung buto na tinanim natin, which is isa lang talaga yung nabuhay. Pero palagi ko itong in-advise sa inyo, mas maganda isa lang itanim natin. Pero pwede man dalawahin, kung piliin na lang, kung payat yung isa, kung nalin ang magandang tubo, kung payat yung isa, isa ang patuloy, isa ang pwede natin gupitin, or depende lang sa inyo. So ito naman, mga ka-farmers, isang puno lang po yan. Isang puno lang to, pero ang taba ng puno niya. Pag mataba yan, yung puno niya, yung katawan, malakas yan magbigay ng bunga. So ibig sabihin, marami po tayong ma-harvest. So bilangin po natin yung kanyang yung pinaka branches niya, yung pinakasanga. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 na po yung sanga niya. So pag maraming sanga, marami po ang ma-harvest natin, kasi bawat sanga doon po nagbibigay ng bunga. So ito po, batingan pa natin, may mga bunga dito, may mga bulaklak, ito may bulaklak, saka yung may flowers, yun po ang masasabi ko sa inyo. Mayroon pa dito, tingnan po natin. So ito pa mga ka-farmers, ito pa mga ka-farmers, So isang puno lang po ito, pero malaki po yung katawan niya. So ulitin ko, pag malaki yung puno, malaki yung katawan, malakas yung bigay yung bunga, kasi maraming sanga na maibigay yan. So ulitin natin, yung sanga, 1, 2, 3, 4 pa rin yung sanga na ibinigay niya. Pero bata pa ito, siguro ilang buwan ay magbibigay pa ito ng sanga paitaas. So unang-una dito, sa pag-time natin, ang okra ay direct seeding. Ibig sabihin sa direct seeding, mula sa buto, dito sa lupa. I-time natin, 2 buto. O 2, pwede isa lang. Tapos, pagkalipas ng mga 8 days to 12 days after natin mag-transplanting or maglipat tanim o sa direct seeding, apply tayo ng urea, 16 liters sa water o isang balde o isang timba. Lagyan pa natin ng 75 grams of urea or kalahati ng lata ng sardinas. Yun talaga ang process natin dito. So pagkasunod 150 grams ang lata na. Pag pangatlo, third week ay 225 grams. So isang lata at kalahati na urea pa rin. Okay. Pag fourth week, maglipat na po tayo sa pataba. So ang ilagay natin, complete fertilizer na. Kasi pagdating sa third week ng ating, or isang buwan na yan, yung ating tanim na okra ay which is yung 4 week, isang buwan na. Pagdating sa 4th week, kalahati na po ng lata ng complete or 75 grams. Pagka 5th week, isang lata na complete. Pagka 6th week, 225 na complete or isang lata at kalahati. Sisundan nyo lang kasi nailito ako dito, pagka 7th week, 300 grams na or 2 lata na po na complete yung ilagay dito. So
bawat sukat sa sardinas, sa lata, yung sukat, yung tubig pares lang, no? Pares lang yung tubig, yung sukat. So tunawin nyo. Pag natunaw yan, ilagay niya po dito. Kung maliit pa po yung tanim nyo, dito lang yan sa gilid. Huwag tamaan yung puno. Lalo pa kung urea, kasi yung urea mainit po sa katawan ng tanim, di ba? So pag complete na, pwede ito mabasa dito, okay lang. So walang problema. So tapos, pag maliit pa po yung time natin, mga week pa, 1 month old, or ilang buwan pa lang, so dapat sa maliit pa lang, spray na po natin ng insecticide. Spray na po natin pang-control sa mga insekto, na para hindi po makalapit yung mga insekto sa ating mata, para makontrol po yung mga insekto. Kasi yung mga insekto pag makauna, maka-atake sila sa tanim, ang mahirap na sugpuin. Mahirap sugpuin yan sa tulang, kasi yung white flies at saka yung green leafhoppers mahirap sugpuin, dahil nga mga maliit na insekto yan, nasa ilalim yan ng dahon nakatira, no? So pag spray mahirap patamaan, nasa ibabaw lang yung pag spray, di ba? So para makontrol, o nahanap po natin sila, spray na. Kahit 1 times a week lang mag-spray kayo, malatayon lang, at saka yung ano dito, yung ginagamit namin lanit, pang control lang sa mga insekto. So yun lang pong ginagawa namin. So hanggang ngayon, maganda pa rin tubo na okra namin. Huwag niyo pabayaan, hindi sprayhan, no? So pag malaki na, spray kayo, spray kahit 1 times a week lang, pang maintenance lang, no? Para mas maganda tubo. Kasi pag yung okra rin, pag yung dahon atakihin ng uod, kinakain ng mga uod, humihina din yung production niya, maghina din yung pag-harvest natin, dahil nga sa dahon nagbibigay ng magaling bunga, no? So yun, dahon din ang palatandaan na magandang tanim, malusog tanim. Makita natin yan sa pamagitan sa dahon, di ba? So next time ituro ko sa inyo yung full guide, no, sa paghalagay ng fertilizer sa mga tanim katulad dito sa okra. Kasi ngayon parang sinurkat na lang, parang sinamarik ko lang yung ating topic ngayon. So ito po yung cultural management sa mga tanim, kung paano alagaan, lalo dito sa okra farming. So ilang purchase nyo mga ka-farmers, no? So sana may kunting kayong sana may kunting kayong kaalaman na nakuha dito, or may kunting nalaman po dito. Kahit sa kunting kaalaman, sana may matutunan po kayo. So tuloy po tayo sa pagtatanim sa lahat ng mga okra farming. Maraming tanong dito. So maraming salamat yung panood. Sana huwag yung kalimutan, please subscribe my channel. Palagi rin po pindutin yung notification bell para updatein pag-upload sa mga video. Thank you for watching. Bye po sa lahat. And once again, happy farming po.